Kaya po yung layunin na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang makita sa ating mga bishop, ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at pag-ibig natin sa bawat isa po, maging sa ating mga kapastoran at mga churches, dapat ay minamahal natin. Ang church po ni Bishop Ding ay aking mamahalin para sa Panginoon. Hindi ko sila babanggain. Ang inyo pong mga churches, ang inyo pong mga pastor ay aking mamahalin sapagkat iyan ay sa Panginoon. Dapat ganyan tayong magkakapatid. Kahit po sa mga chaplaincy na nangangaral sa Malacanang, sa Kapitolyo, dapat po tayo magmahalan bilang mga hinirang ng Diyos, hindi nagbabanggaan. Sabi nga ng Panginoon, kung kayo'y magngangat-ngatan na parang mga hayop, mauubos kayo. At iyan ang ayaw niyang makita. Isang katotohanan na nakakalungkot pero nangyayari sa kanyang mga hinirang. Kaya mga kapatid, napakahalaga yung layunin na makita sa ating mga bishop dahil tayo rin po ang sinusunod ng ating mga kapasturan at mga nasasakupan. Naniniwala na ako kasi yung iba hindi nagkakaintindihan, pati yung mga members malalayo ang loob sa bawat isa. Kasi kung ano yung pinuno, yun din ang pakikinggan ng kanilang membro. Kaya kung ang mga bishop ay nagmamahalan, naniniwala ako may pag-asa ang mga member po natin. Magmamahalan parang isang pamilya yan mga kapatid, para sa Panginoon. Dapat ganun. Kasi sa langit ganun tayo Kaya dapat sa lupa na ipapractice na po natin yan. Kaya ito pong ating panawagan ay panawagan ng Diyos na ating isinisigaw at dapat ipaglaban. Maging sa ating mga kapastoran, sa kabila ng iba't ibang denominasyon. Ang sabi mga sa unang Juan 4:11-12, tingnan po ninyo, mga minamahal, ina naman ang sinabi ng ating Panginoon, yamang gayong kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y mag-iibigan, nasa atin po siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Yung anointing na sinasabi kanina ay patuloy po nating mararanasan na tayo magiging instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa ating nasasakupan, sa mga tao na naisabutin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya sabi sa Efesios 5:1-2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Ano yon? Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Kung talagang ang Panginoon ang ating Panginoon, ang Diyos ang pag-ibig, dapat ang pag-ibig niya ay maisabuhay natin at patuloy nating maibahagi sa ating nasasakupan, sa bawat isa at sa mga tao. Bakit? Ito po yung huling talata na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa unang Korinto 16:14. Bilang mga lingkod ng Diyos ng pag-ibig makapangyarihan sa lahat. Ang sabi niya sa atin, may iba-iba tayong ministeryo. May iba't-iba tayong pamamaraan, denominasyon. Ito ang kanyang panawagan bilang kanyang mga anak. Ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin niyong may pag-ibig. At ang kahilingan ng Diyos, ang kanyang panawagan po sa atin sa UBPI, simulan na po natin mga kapatid, ang magkaisa, magbuklod-buklod ang ating mga puso sa ngalan ng dakilang pag-ibig. Ano mang mga ministeryo meron tayo, pwede po natin pagsama-samahin para maitulong po natin sa ibang mga kapatid. Iyon po ang dapat maging mindset ng bawat isa. Kung ano po yung maibabahagi natin, kung ano yung maitutulong natin sa ating mga kapatid na mga ministeryo na ibinigay sa atin ng Panginoon upang maging kalakasan, lalo sa mga kapatid nating mga kapasturan na nangangailangan ng kalinga at mga taong nangangailangan din ng kalagtasan sa ngalan ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. So muli, mga hinirang ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hahanapin niya sa atin. Tandaan po natin, sa atin niya po hahanapin niyang mga bishop. Dalangin ko, mahirap man, huwag nating biguin ang puso ng Panginoon na sa kanyang salita na dapat nating gawin ang magmahalan, ang magkaisa sa ngalan ng pag-ibig para sa kanyang karangalan. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat.